Morning mga ka-LG. Dito tayo sa ating kalamansi. At the same time nagpapagamas tayo kay Kuya Ray sa ating tanim na sitaw. Yung winter crop ulit natin. Habang hinihintay natin yung paglaki ng ating kalamansi. Kasi sayang din. Papatubig tayo sa ating kalamansi. Nadadaanan din lang ng tubig yung eras niya. Kaya naisipan nating mag-intercrop muna. Diyan pa naman yung balag, yung dati, yung previous na tanim natin na sitaw. So, sayang. Medyo masukal na ulit. Kaya pinapagamasan natin kay Kuya Ray. Okay. Tingnan natin. Yan. Si Kuya Ray. Kuya Ray! Hello mga ka-LJ. Ito, naglilinis na naman tayo. Bakbakan. Bakbakan. Para mabilis lumaki ang ating sitaw. Yun. May pag-asa ba, Kuya Ray? Aakyat ba? Ayan, umakit na yung iba. So, magamasan ni Kuya Ray. Ito yung ating sitaw. Okay. Ito yung kanyang ito yung ating kalamansi. Kasi habang pinapatubigan natin to, sayang din yung tubig. Kaya tinamnan natin ng sitaw. Yung balag niya nandito pa rin. Sayang din kasi. Habang hinintay natin yung paglaki ng ating kalamansi, nag-intercrop tayo. So ito na siya. Yung ating sitaw. Gamit natin yung same plastic mulch. May pan na siya. Yan ah. Akyat na yan. Abunuhan natin. Then patubig ulit. Para sa ganun is makakyat na talaga. Medyo masukal na siya. Kaya si Kuya Ray ginagamasan po niya. Ayan. Pero kalahati na. Natapos na niya yung kalahati. Okay. Ito sa side na to, herbicide na lang siguro kasi wala namang tanim na kan. Okay. Yan na yung ating kalamansi at 8 months. Ganito na siya mga ka-LG. Yan. Medyo mabulas na. Yan. Bilis din hintayin. Ito na siya. Umakyat na. May udlot na yan yung talbos niya dyan. Ito. Pakyat na rin. Okay. Tsaga-tsaga lang. Pagpa-farming. Hindi kailangang biglahin. Anos lang. Kakabsat. Yan o. Nakyat na. Sana tamaan ulit natin yung magandang presyo. Kasi kunti lang yata yung nagtanim sa season na ganito. Paki-comment nyo nga mga ka-LG sa area nyo kung maraming nagtanim ng sitaw dyan sa lugar ninyo. Kasi ang dalasang problema yung ganito. Yan o. Sa trips, whiteflies, aphids. Yan. Yan yung magiging problema niya. Pero marami rin yung ganito. Magaganda. Talbos. Kaya may posibilidad na mapapabunga natin to. Yan o. Ganda ng kanyang talbos. Yan.
Tingnan natin yung double row. May double row tayo rito. Para makita natin yung kanyang progress. Yan. Yan. Ito yung double row. So, makiat na. Lagyan natin ng abono to. Patubigan. Solve na. Okay na. Akyat na yan. Maganda kasi pag maagapan yung tanim natin na sitaw, bata pa lang. Naalagaan na natin yung atake ng thrips, mites, aphids, mga white flies. Yan. Yun naman kasi yung sumisira eh. Pag sa uod, madali lang kontrolin. Iobal lang katapat. Ngayon, meron tayong 3.9 na product din ni Bayer. Si Oberon Speed. Double AI siya, dalawa yung active ingredient niya. Abamectin yung isa, tsaka yung bagong AI ng Oberon Speed. Tignan natin. Update natin yung isang AI niya. Kalimutan natin eh. Expert daw siya sa mga mites, tsaka yung mga lumilipad. Baka kaya niya pati fruit fly. So siguro later on kung ano yung maitanim natin, mga prone sa fruit fly like yung ampalaya, pumpkin, upo, patola, tignan natin. Yun din yung isang gagamitin natin. Hindi po natin promote yung mga pesticide na binabanggit natin dito, which is sineshare lang natin kasi kung ano yung magiging result nya. Like yung abamectin, active ingredient naman yon, maganda po siya sa mga gulay. Specialty po niya yung mga red spider mites, yung mga mites, thrips, aphids. Pero wag laging tandaan, wag laging isang product yung gagamitin natin. Kakaroon kasi ng resistance. Kaya sabihin ng iba, hindi na gumagana yung hindi na mabisa yung ganitong produkto. Kasi nga yun lagi yung ginagamit. Kakaroon ng immunity or resistance. Kaya mag-alternate tayo kahit yung mumurahin lang tsaka yung di kalidad. Okay na ho yun. Okay, hanggang dito na lang po. Sharing is caring po tayo mga ka-LG. Happy farming sa lahat.